Ang bidyong ito ay mula sa isang reporter ng GMA News na si EJ Gomez na kung saan ibinahagi niya ang kanilang nakapangingilabot na karanasan isang gabi nang i-cover nila ang balita tungkol sa isang Kinder 1 student na nalunod sa Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. Dahil matapos nilang i-shoot ang balita ay may narinig silang kakaiba na nagpatindig sa kanilang balahibo. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti. Oras na paglalakad ko mula rito sa aking kinatatayuan sa bahagi ito ng Wawa Dam, nalunod kumano ang biktimang Kinder 1 student. Sa investigasyon ng pulisya, alas 11:30 ng umaga nitong linggo nang maligo ang biktima kasama ang dalawa niyang kalaro. Isang saksi ang nagsabing pumunta. Sa investigasyon ng pulisya, alas 11:30 ng umaga nitong linggo nang maligo ang biktima kasama ang dalawa niyang kalaro. Isang saksi ang nagsabing pumunta pa raw sa kanilang bahay ang mga bata bago magtungo rito sa ilog. Ilang oras ang lumipas, dalawang bata na lang daw ang bumalik. Mula sa bidyong ito ay malinaw na maririnig ang boses ng isang bata na tila ba malapit lang sa lugar kung nasaan sila. Gusto kong i-comment nyo sa ibaba kung ano ang narinig nyong sinasabi ng umiyak, pero narito ang mga salita na narinig ko. Sa investigasyon ng pulisya, alas 11:30 ng umaga nitong linggo nang maligo ang biktima kasama ang dalawa niyang kalaro. Isang saksi ang nagsabing pumunta pa raw sa kanila. Ayon sa mga kwento ng ilang mga residente sa lugar, ay may isa di umanong diwata na nagbabantay sa ilog na ito na kumukuha ng buhay, na siyang itinuturong dahilan kung bakit maraming tao na ang nalunod dito, kabilang na ang mga taong marunong naman lumangoy pero misteryosong nalunod. Pero posible nga kaya na nagparamdam ang batang nalunod sa report na ito ni EJ Gomez? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. May isang TikTok user sa US na nagngangalang Dom ang nagbahagi ng ilang videos sa kanyang TikTok account tungkol sa kanyang kakaibang karanasan sa loob ng isang storage facility nang minsan siyang bumisita sa kanyang storage unit dahil habang siya ay naroon ay naramdaman niya na parang may nakatitig sa kanya at may napansin siyang kakaiba mula sa dulo ng pasilyo. I'm over here at the storage and I don't know if it's me, but y'all tell me I don't see that. Oh no. I don't know if it's just a fan like going in and out, but the is that? Duh. I don't. Maybe I'm bugging. No, I know y'all just see that, right? Mula sa bidyong ito ay nagawang makuhanan ni Dom ang isang itim na imahe na animoy ulo ng isang tao na sumisilip sa kanya mula sa dulo ng pasilyong ito ng storage facility. Naniniwala ang mga nakapanood ng bidyong ito na posibleng isang multo ang nakunang ito ni Dom, pero ayon kay Dom ay hindi pa siya sigurado kung ano ito. Makalipas ang halos 2 linggo ay muling bumalik si Dom sa loob ng storage facility para muling kumuha ng video, at habang siya ay narito ay meron ulit nangyaring kakaiba. Alright, y'all. I'm finally back at this place. And you know, I'm in the process of moving in and out. Right now, and nobody here. Like, listen, if I see something again, I'm definitely reporting to the manager to put up that video, because I'm not playing. I don't know if you can see it, but it's dark. Like, look how scary that shit is, bro. This is why I hate doing this shit, but I got no choice. This here. See, like, I know when you go in, it censors somebody that's here. Oh, no, so. See, that's that shit that be scary. And, like, I'm on the 2nd floor. Okay. I know that this lady probably lives here or she does her business here, but she's here every single day, nonstop. If that chair's not there, she's not here. If the chair's there, she's there. Yeah, so I don't know if she lives there or does her little business. Yeah.
guys. Yeah, I don't know. Alright. See, it's my storage. And I'm honestly, I'm like acting like you guys are human or. Bitch, I might be living here tonight. No. Oh. Oh my. And there's no way that. There's no way. There's no way I'm in the fucking storage stuck in this shit. Hello! Habang patungo pa lang si Dom sa palapag kung nasaan ang kanyang storage unit, ay nai-record ng kanyang camera ang mga boses ng animoy mga tao na bumubulong. At nang siya ay nasa loob na ng kanyang storage unit, ay nakarinig siya ng isang malakas na tunog at nagpa siyang magkulong muna sa loob nito. Sinubukan niyang tumawag pero wala namang sumasagot sa kanya at naramdaman niya na hindi ligtas na lumabas ng kanyang storage unit. Pero posible nga kaya na haunted ang storage facility na ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa kanya mula sa dulo ng pasilyong ito. Kayo ba? Ano sa tingin niyo ang isang ito? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang Jordanian ghost hunter na si Ehab Kasmeya ay tinawagan ng isa sa kanyang mga viewers para paimbestigahan ang isang abandonadong gusali na pinaniniwala ang binabahayan di umano ng isang djinn. Ayon sa mga kalapit na residente, ay madalas di umano silang nakakarinig ng mga ingay, mga yabag at boses. Yun ay kahit matagal nang abandonado ang nasabing gusali. At may mga residente na rin na sinubukang pumasok sa loob nito pero wala naman silang nakikitang tao na nasa loob. Kung kaya naman sa kanilang palagay ay posibleng pinamamahayan ito ng isang djinn. At sinubukan nga na mag-imbestiga ni Ehab habang siya ay naka-livestream. هيباب وأصوات مرعبة. حلوات هون ولا هون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. يا حي، هذا نفس الصوت اللي كنا نسمعه تحت. لأنه التسوية تبعت العمارة، التسوية اللي تغامرنا فيها. بس عندي مشكلة بالشاشة، بصيبها ارتجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أي إشي بتشوفه وأنا مش شايف على فكرة، وأنا مش شايف على فكرة، وأنا مش شايف على فكرة. لا الكشاف، الله نقزت الكشاف له مساعد. نعمل المستحيل لكي نرضي الجماهير. أياتها الجماهير العريضة، أياتها الجحافل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. في حدا هون؟ يما
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله. في حدا. حلوت. في حدا. أكلنا هوا. السلام عليكم. الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. في اشي جوا. ما هو اصعب اشي يطلع لك مجنون ببيت مهجور، لا انت قادر تحكي معه ولا قادر تفهمه انه انت مجنون اكثر منه. يعني حتشوف العذاب والويل اللي ما حد شاف. يا رب بلاش يخبطنا بإشي، خلينا هيك استعد له. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف طلع أصوات؟ لسه ما رحناش على الشقة هذيك. بسم الله. نقزت خلص. بس برافو. يما. Nagumpisang makarinig si Ehab ng mga tunog, mga yabag at boses na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng gusali. Maya-maya pa nang marinig niya na may naghagis ng bato, ay napansin niya mula sa banyo na ito ang mga paa ng animoy isang tao. Dahil sa takot na baka isang tao lang ito na walang matirhan at posibleng armado ang taong ito, ay hindi agad binuksan ni Ehab ang banyo. Pero makalipas ang ilang minuto ay naglakas loob na siya na balikan ang banyo at wala namang tao na naroon. Matapos nito ay nagpatuloy na si Ehab sa kanyang pag-iimbestiga at sinubukang libutin ang iba pang bahagi ng gusali. لا إله إلا الله. بسم الله. يما. طلعوا. أيوة. بسم الله. مين هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهادة. بسم الله. يما مالني، صرت أنقز من حالي. أبح 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 أبح. ماكل فلافل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان هون فجأة صار هون. كان هون فجأة صار هون. بسم الله الرحمن. أيوة هيك. الله ينور.
قولي في اشي بنام هون وما صدقت. قد ما نقزت صار بدي قطع خوفي. ما هي قد ما العمرة كبيرة. طلاب التوجيه هسه جايين تنجحوا، بدنا نغامر. يا حلولو حلوت. يا حلولو حلوت. Sa bahaging ito ng gusali ay nakita ni Ahab ang paggalaw ng pintuang ito at muli siyang nakarinig ng mga yabag at mga boses ng animoy mga bata. At mula sa bintanang ito ng banyo ay napansin ng kanyang mga livestream viewers ang isang itim na figura na animoy ulo ng isang tao na nakasilip kay Ahab. Hindi ito napansin ni Ahab nung mga oras na ito at wala siyang ideya sa nakuhanan ito ng kanyang kamera. Kaya naman nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تعرفوا شغلة الكشاف عماله يضعف بضعف. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الشارع اليوم مضايقني عشان طلاب التوجيه. أكتر باب راح. بسم الله عشان ما هداش. يما صوت اشي برج. بسم الله الرحمن الرحيم. في حدا هون؟ في اشي مرق. يما يا عفو الله. عفو الله. عفو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. في صوت خطوات. في حدا هون؟ والله في حدا لاحقني. بسم الله الرحمن الرحيم. العب. هاي الابواب مفتوحة. الله. حلوت. في حدا هون؟ احيي في اشي مزق علي ولا مي. في حدا هون؟ ها
ايه بسم الله هذا بتنقل من ثواني بتنقل. بسم الله الرحمن الله يا الله. بسم الله يا حبيبي. Muling nakarinig si Ehab ng mga yabag at boses na tila ba nagmumula sa hindi lang iisang tao. At sunod-sunod na rin siyang nakarinig ng mga malalakas na tunog na mula pala sa mga bato na hinahagis sa kanya. At nang makarinig na si Ehab ng mga malalakas na sigaw, ay dito na siya nagpasyang umalis sa abandonadong gusali. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ehab ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito. Isa nga kayang Jin ang nagpakita sa kanya at namamahay sa lugar na ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay mula sa isang Mexican TikTok user na nagngangalang Dari RD. Nakuha naman isang gabi patulog na sana sila ng kanyang pamilya. Nang habang chinecheck nila ang mga kuha ng kanilang mga CCTV, ay may napansin silang kakaiba mula sa kanilang rooftop na nagbigay ng kilabot sa kanila. Mira, en el techo supuestamente hay algo. Pero no se ve nada. Y arriba no hay nada. Mira la cámara ahí. Estamos viendo literal ahora mismo. Desde ahora, o sea, muevo la cámara, pongo que tire luz, a ver. La luz. Sí, mira. Desactivo la luz. A la verga. Activo luz. La cámara debe estar con un zoom. Ahí estaría esa cosa, porque está en el techo. Sí. Pero si muevo, No hay nada. no hay nada ahí, porque si ves, no hay nada. Tengo miedo. No para arriba ni nada. Y se ve como vista. Ay, Se ve raro, ¿no? mira para acá. ¿Eh? Se movió esa cosa. Mira para acá. Vení ¿Se movió? Yo sentí que se movía porque las tienen desde hoy no estaba así. Literal es acá arriba del techo. Si miramos, es acá. O sea, subite. Me da miedo. A ver. Pero subite. Ay, perdón. Subite desde allá. Para ver esa. Para que no me enfoque. Es ahí, literal, es como si estuviera ahí arriba. Claro, pero no hay nada. A ver, espera. Es ahí del techo. A la verga, pero no se ve nada. No sé, yo pensé que había algo, que pusieron algo, lo que sea. A ver la cámara. Rarísimo, literalmente ahí arriba, boludo. Mula sa kuhang ito ng kanilang CCTV ay makikita ang isang itim na figura na nakatayo sa kanilang rooftop na animoy isang tao na may itim na kasuotan na tanging sa CCTV lamang nila nakikita at hindi nila nakikita sa aktual na lugar kung saan ito nakatayo. Naniniwala ang uploader ng bidyong ito na posibleng isang multo ang nakunang ito ng kanilang CCTV dahil hindi niya maipaliwanag kung ano ito at paanong nakikita sa CCTV ang isang imahe na wala naman sa aktual na lugar. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Dave Tangka at kuha naman di umano ito ng isang tao na napadaan sa isang barangay hall na malapit sa isang simbahan. Matapos nilang marinig na may kumakanta sa loob nito ng 10 oras ng gabi, yun ay kahit nakasarado na ito at wala na di umanong tao na nasa loob nito. Alas 12 ng gabi, may kumakanta sa loob ng barangay hall pero nakalak na lahat. Tindi ah.
O yan, tapos na yung mahal na araw pero may nagpapasyon sa loob ng barangay hall. Huwag niyo sabihin nagluloko kami. Dito kami ni Kuya Eric sa tabi ng simbahan, no. Walang katao-tao. Maririnig sa bidyong ito ang tinig ng animoy isang lalaki na kumakanta sa loob ng nasabing barangay hall na ayon sa may-ari ng video ay tila kaboses di umano ng lalaki na mahilig kumanta sa simbahan at kalilibing lamang nung araw na ito. Dagdag pa ng ating sender ay hindi lang ito ang pagkakataon na may nagparamdam sa nasabing lugar na naranasan din di umano ng kanyang kakilala na nagtatrabaho sa nasabing barangay hall. Pero posible nga kaya na isang multo ang maririnig na kumakanta sa bidyong ito. Kayo na ang bahalang humusga. Ang bidyong ito naman ay mula sa aking personal na karanasan. Isang gabi habang kami ng aking pamangkin ay naglalaro ng isang horror game na iko-content ko dito sa ating channel dahil plano ko sana na gumawa ng bagong series na kung saan ay maglalaro ako ng mga horror games na tatawagin kong online ghost hunting. Nung gabing kami ay naglalaro ay wala namang kaming naramdaman na kakaiba at ang video ay plano lang sana namin na gawing masaya. Pero may narinig akong boses nung mga sandaling ito na noong una ay inakala ko na bahagi ng laro. Pero nang i-review ko na ang bidyong kuha namin at mga videos ng mga taong naglaro ng horror game na ito ay nakumpirma ko na ang mga boses na nai-record namin ay hindi naman pala mula sa laro. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti. Famous Smurl House Smurl was House. investigated by Warrens 20 years ago. This might be the place I've been looking for. Okay. Vlogger din siya. So I'm playing as a vlogger din. Sisipain ka. Ano kaya gagawin niya? Gagawin niya. Gagawin niya. Saan na tayo? Ba't padilim ng padilim? Ay, ito yung sa attic pala yung inano natin. Pinagsalita. Meron? Oh, Pero ba? Wala akong narinig. parang narinig ko binanggit pangalan mo eh. Hello? Sir Gibbs, huwag po ganon. Huwag muna tayo dito. Mula sa mga clip na ito ay maririnig ang mga tinig na nagmula sa mic ng pamangkin kong babae at ang mga tinig na ito ay nagmula sa isang lalaki. Ang pamangkin ko ay naglalaro lamang sa ibaba ng aking kwarto at ang kanyang ina lamang ang malapit sa kanya ng mga oras na ito. Tinanong ko din naman sila kung sila nga ba ang maririnig na nagsasalita pero sinabi nila na hindi at kinilabutan din sila nung marinig nila ang mga boses na ito. Dahil maririnig sa bahaging ito na binanggit ang pangalan nilang dalawa, Ken ang pangalan ng pamangkin ko at Len naman ang pangalan ng mama niya. Sa attic pala yung inano natin. Sa katunayan ay naka-livestream ako nung gabing ito sa aking personal account na sa pagkakamali ko ay nabura ko na pero may ilan sa inyo na nakafollow sa akin doon ang nanonood nung gabing yon. At sinasabi ko sa inyo na hindi namin ito gawa-gawa lang para mag-trending at ito ay totoong nangyari. Gayunpaman hindi ko makumpirma kung boses ito ng isang multo dahil hindi naman ako isang eksperto para magsabi nito. Pero hindi namin maipaliwanag kung saan o kanino nagmula ang mga boses na ito. Kung kaya naman malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Agustin Guban Vlog, Pumpkin Scally, Jumer Safe, Noel Akil, Okot Sulin, Shara Maylelay, Chris Paday, Gravity Moto, at Ran Manson Gold. Hi!
Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.